And I think inililihim ni Miss Maharlika na siya ay nasa The Hague. Kasi nakita kong post niya kanina, she's at the airport going to, I think, Portugal. Wow, Portugal. Hello, hello. Ano nga salita sa Portugal? Portuguese, right? Nag-isip pa. Kasi po ang halaw sa mga nanonood sa Macau, I think isa rin po sa colony ng Portugal ay Macau. So, medyo hawig siya pero iba eh, iba sa Kastila, iba sa Spanish, iba sa Latin ang Portuguese. And fun fact, syempre ang sumakop sa Pilipinas ay hindi naman Kastila kundi isang Portuguese na si Ferdinand Magellan Jr. Junior? Kung kanana mo, Junior. Si Ferdinand Magellan, yung nag-circumnavigate sa buong mundo, ay isang Portuguese. Pero syempre, yung kanyang biyahe ay utos naman po ng Espanya, no? And yung ngayon, yung isang lagalag, Makati ang paa, plus Makati ang kamay, ay Ferdinand Magellan Jr. naman. No, na tabingi ang mukha kasi nga nagbi-bleed na yung kanyang gums. So, itinatago pa ni Miss Maharlika na siya ay nasa The Hague na, and siguro nagle-late post siya no, ng kanyang mga videos and photos. Pero binuking naman na ni Spokes Harry Roque. Eh si Mangga nandun na rin ngayon sa The Hague. At talagang binibenta ng bonggang-bongga ng mga double agents na si PRRD daw ang may demand. Special request daw ni PRRDC. Yung maasim na prutas. Baka naman nabingi lang yung double agent. Baka ang gusto lang talaga ni PRRD ay totoong prutas na mangga. Kumbaga, Inday, ano tawag yan? Mukadto ka dire? O, dala ka og mangga. Baka truly na mangga kayo. Wala man yatang mangga sa dahig. Meron ba? Hello sa mga nanonood sa atin sa Europe. Sa Shenzhen area. Hello. Meron naman yata mangga doon, pero syempre iba pa rin yung tamis ng mangga ng Pilipinas. Eh, baka naman ang gusto ni Parade, literal na mangga, hindi yung mangga na budolera, right? Ito naman si Spokes Harry Roque, shinare na yung picture na si Miss Maharlika ay nandun na sa The Hague. I think kasama sa photo yung kapatid ni PRRD. So, ito po yan, posted by Spokes Harry Roque. Yan. Dragon Lady ang caption ni Spokes Harry Roque. So, maghaharap ang dragon fruit at ang mango fruit. Ano kaya ang matabo, no? Kasi, kaya siguro sila nagpunta mga kababayan ay dahil birthday ni VP Sara in 2 days. Again, March 31st po or huling araw ng May 31st rather, ang birthday ni VP Sara. So, doon isi-celebrate ng pangalawang Pangulo ang kanyang kaarawan sa The Hague para magkasama din silang mag-ama and marami ngayon ang pupunta sa The Hague. Ako, shout out, hello, salamat sa mga Pilipinong gumagastos at dumarayo sa Europe para lang pumunta po sa labas ng ICC. Hindi ba to express their support to the previous president. Unlike dyan sa Maynila, na wala na-infiltrate na yata, wala nang ganap sa Maynila. Wala na, nalason na. Oy, may chika ulit ako sa inyo sa susunod nating live. Ha? Kung di pa kayo nakaka-subscribe sa Princess Maui 2, doon kami nagchichikahan. Mas nauunang mag-live ang ating backup channel ng mga 10 minutes. Para kami makapagchikahan ng mga sekretong malupit. Kasi yung blind item natin the other day is connected sa topic ngayon and may update. May update talaga ng bongga. Okay, where was I? So ayan, Miss Maharlika is in The Hague na, the Netherlands. Ayun nga po. Posibleng magkita kapag magkakandak ng program or pagtitipon ang mga Pilipino doon sa kaarawan ng ating Vice President. Posibleng parehong umakyat sa entablado si Miss Maharlika at si Mangga. Mangga, payo lang ha, if I were you, well, marami naman kayo nabudol. In fact, nanalo ka nga. I don't know, nanalo ka ba ng totoong labanan or ikaw ba ay kasama sa sets of winners wala pang eleksyon? Kasi yun sabi ni Atty. Glenchong eh. Wala pang, hindi pa nangyayari ang halalan, may pinili na si babaeng ahas kung sinong mananalo. Ayun, may lumabas yung mga nanalo. So, yan ba? Kasama ba si Mangga sa mga piniling manalo? Babaeng ahas?
After all, kahit hindi siya gusto ng babaeng ahas, eh hipag niya, 'di ba? Maghipag sila. So no choice si babaeng ahas. Oh, pag-uusapan natin si Mangga kasi sa tingin ko may pambubudol siyang gagawin sa dahig. Nandun na nga rin sa dahig, 'di ba? Minute din ni Mangga si Nicholas Kaufman, yung lawyer ni FPRRD. So maghihiro-hiruhan 'to, magbabaya-bayanihan si Mangga, magpapakabayani. Actually, nambubudol na siya agad, susupalpalin kita mamaya, Mangga. Oh, and nga pala mga kababayan, kung kaya pa ng oras natin, ipaparinig ko sa inyo yung video. Galit na galit pala si Spokes Harry Roque dyan. And mind you mga kababayan, si Spokes Harry Roque ay mahinahon na tao. Na-meet ko naman yan ng ilang beses, di ba? Lalo sa Davao, hindi lang sa EDSA. Shoutout sa mga pumunta ng EDSA Friday Group, lahat ng mga groups na pumunta dyan at nakita, di ba, pumunta si Spokes Harry Roque sa amin. Several times ko na-meet si Spokes Harry Roque, hindi lang po sa EDSA, kundi sa Davao rin. Actually, nando din kami sa Hong Kong, pero hindi na ako nakasama sa kanilang dinner, okay? So, mahinahong tao yan, pero galit na galit siya kay Mangga. May ginawa talaga si Manggang hindi mapapatawad na kasalanan. Kaya magaling manlin lang yang isang yan. Okay? And nakakalungkot, ang daming nabubudol ni Mangga. Ang daming nabubudol. Oh, so, if I were you, Mangga, huwag kang magsalita on stage. Baka mabato ka laang ng mga hindi mo mabudol. Well, marami ka nabudol, nanalo ka nga eh. Diba? So, for sure, aakyat si Miss Maharlika sa entablado, pero lahat ng kanya, Miss Maharlika, baka masilip mo ang aking vlog. Busy si Miss Maharlika, wala ng oras yun mga kababayan. Pagka ikaw ay nabigyan ng pagkakataong umakyat sa entablado kung may program man sa birthday ni VP Sara, banat-banatan mo, huwag lang singiwi, kundi yung Manggang yan. Hiyain mo, huwag ka nang mailang. Durog-durugin mo. Lahat ng mga ginawa ni Mangga na kayo lang ang nakakaalam, ibulgar mo. Well, I don't know. Maybe someone would give an advice to Miss Maharlika na huwag mo nang durug-durugin si Mangga. Pwede, no? Possible. Kasi, kung ano man yung strategy ni VP Sara, kung kaya niya yan ibinitbit at sinama papuntang The Hague, eh siguro, para hindi makasira, 'di ba? Kung ano man ang plano ni VP Sara or whatever, para hindi makasira, eh baka kalma muna. Kumbaga, ceasefire muna. Baka ganun yung mangyari. Pero ako na po ang magsasabi sa inyo mga kababayan, hindi makikipagbati si Miss Maharlika sa Manggang yan. Marami nang isiniwalat din si Miss Maharlika and I think hindi pa nga yan kumpleto. Okay? Again po, reminder lang kung bakit gigil na gigil si Miss Maharlika dyan. Nagkasundo na sila. May group chat yung mga yan eh. Nagkasundo na sila na magpapa-interview si Mangga. Oh, baka yun ang kinagagalit din ni Spokes Harry Roque ah. Pag-usapan natin mamaya kung kaya pa ng oras. Kung hindi, sa susunod nating live. Nagkasundo na sila sa group chat. Not sure kung sino yung nandun, pero mga prominenteng tao, baka hindi lang si Mangga ang nandun at si Miss Maharlika. Pagkakaalam ko nandun si Daryl Yap, nandun si VP Sara, maaari, at baka nandun din si Spokes Harry Roque sa GC. Mga kilalang tao yung nandun, okay? Na anti-government or something. So, napag-usapan, napagkasunduan na si Mangga ay magpapa-interview sa media at isisiwalat na niya na ang kanyang syupatembang ay Nyodik Tiba or lulong sa pulveron. Pumayag si Mangga, umoo siya, magpapa-interview siya. Siya ang pipili ng platform or whatever kung saan siya magpapa-interview. Ang napili po yata ay 24 oras ng GMA7. Ang daing nag-abang noon, I think that was in bago mag-SONA si Ngiwi eh. Kasi 'di ba pumutok yung Pulveron video bago mag-SONA. So mga July 25 yata si Ngiwi nag-SONA last year. July 20 mga July din lumabas yung Pulveron video. I think. Yeah, kasi July kami nag-Hong Kong eh. After namin mag-Hong Kong, like mga a week or two, lumabas na yung Pulveron video. Ang alam ko na, tama ba mga kababayan? Kasi medyo hindi ako sure sa time frame,
nauna yatang inilabas ang Pulveron video bago nag-SONA Singiwi or naunang mag-SONA Singiwi bago inilabas ang Pulveron video, maalin man. So, ibig sabihin, baka nagkasundo na sa yung GC na yon na magpa-interview si Mangga, palagay natin mga June. Okay? So, hindi pa lumalabas ang Pulveron video na pag-usapan na magpapa-interview si Mangga. Ibulgar niya na ang kanyang syupatembang ay Nyodik. Nag-abang ang lahat, I think buwan nga ng June yun last year, dami nakaabang dun sa live ng ng GMA7, pati isa sa YouTube, ang dami nakaabang. First time, no? Kasi nga usap-usapan na magpapa-interview si Mangga, magsasalita against her brother. Ating natapos ang 24 oras ng araw na yun, hindi nagpa-interview si Mangga. Inindyan niya ang kanyang mga kausap. Baka yun ang kinagagalit, isa sa kaya alam ni na Miss Marlica, baka si Doc Lorraine nandun din sa GC na yun, yung mga nandun sa GC na yun, galit na galit kay Mangga. So I think yan din yung dahilan kung bakit galit na galit si Spokes Harry Roque. Kaya budulera yung isang yan. Hindi ko alam kung, well, sa tingin ko, iisnabin lang yan ni Miss Maharlika kahit siguro pagharapin sila or pagkamayin, pero walk out si Miss Maharlika dyan. Sana may kumuha ng live, no? Miss Maharlika, mag-live ka na agad kung halimbawa nasa backstage kayo. Right? Dapat nakatutok na yung may hawak ng gadget mo. Kapag in-approach ka ni Mangga, makipagkamay sa iyo, beso-beso, tulak mo, punyeta. Mga plastikan. Kaletse-letse na yung Pilipinas, magpa-plastika. Wala nang ganyan, walang ceasefire. Punyeta, nakidnap na yung tatay digong natin, bati-bati. Walang bati-bati, punyeta, gaguhan. Ano yung tanga? Ano tayo tanga? Kinidnap na si PRRD, kaming mga vloggers ginigipit. Si VP Sara in-impeach. Right? May mga nangamatay na mga kababayan. Bati pa rin? Ceasefire muna? Hindi. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.